Napagkasunduan ng ilang miyembro ng gabinete at ng stakeholders na gawing extension ng Port of Manila ang Subic Port kaugnay sa lumalang problema ng port congestion. At samantala, nagsasagawa na ng Trainers Methodology Level 1 sa Aklan para sa mga magtuturo ng technical at vocational courses sa iba't ibang institusyon at paaralan sa probinsya. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Pirma na lamang ng Pangulo ang hinihintay upang maging formal na ang pagdedeklara sa Subic Port bilang extension ng Port of Manila. Ito ay matapos magpulong ang cabinet cluster na binuo ng Pangulo upang tugunan ang lumalalang suliranin ng port congestion sa Maynila. Ayon sa napagkasunduan, bubuksan ang Phase 2 ng Subic Port upang gawing ikawalong berth ng Pantalan. Ang halaga po nito is that the ships waiting in the bay who have been there for maybe 2-3 weeks, they have the option to come and unload their cargo here as if they unloaded it in Manila. Ang Pantalang ito ay may kapasidad na aabot sa 600,000 cargo containers. Sa Nueva Ecija, mahigit 400 bagong M4 rifle ang ipinamahagi ni Chief of Staff General Gregorio Catapang ng Armed Forces of the Philippines sa 79th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ayon kay Chief of Staff General Catapang, ang 400 bagong baril ay bahagi lamang ng 27,300 units ng 5.56mm M4 rifles na ipamamahagi sa Philippine Army at Philippine Marine Corps. Bahagi ito ng Joint Philippine Army, Philippine Marine Corps Assault Rifle Acquisition Project ng gobyerno, kung saan sa proyektong ito, ang Armed Forces of the Philippines ay makatatanggap ng mahigit 50 units ng M4 rifles. Gusto natin ipakita na yung ating mga sundalo na nasa frontline, kasama din po sila sa modernization program. So, as always, soldiers, now that you have the rifles with you, the brand new rifles, remember our battle cry. Bawal disiplinado, bawal abusado, dapat asintado. Dagdag nito, ang mga bagong baril ay malaking tulong para sa development and transformation ng Armed Forces of the Philippines into a multi-mission oriented force. Sa Aklan, unang pagkakataon na isinagawa dito sa Aklan ang Trainers Methodology Level 1 training ng TESDA para sa mga magtuturo ng ilang technical vocational education sa mga paaralan at training center sa probinsya. Layunin nito na matugunan ang mandato ng TESDA na lahat ng magtuturo ng TVET course ay dapat mayroong Trainers Methodology Certificate at para makakuha nito, dapat makapasa sa assessment ng TM1 training. Ayon kay Association of TVET Schools in Aklan, Vice President Lenor Medina, hindi makapagbubukas ng isang TVET course ang isang eskwelahan kung walang kwalipikadong trainer para sa naturang kurso. Ang training ay karaniwang isinasagawa pa sa Iloilo City na kinakailangang gumastos ng mahigit 30,000 piso ang bawat trainee. Panibagong pasilidad at passenger terminal ng Pascrap at Roro vessels ang formal nang binuksan kaninang umaga sa Barangay Progreso, Lapus, Iloilo City. Nagkakahalaga sa mahigit 200 milyong piso ang nasabing proyekto. Bukod sa mga itinayong bagong pasilidad, nagsagawa rin ng dredging sa Iloilo River, pagkukongkreto at pagpapalawak ng mga daan, landscaping at pagpapatayo ng 1,000 square meters fully air-conditioned passenger terminal. Isinaayos rin ang koneksyon ng tubig at kuryente, nag-install ng CCTV, fire alarm system, luggage trolley, emergency lights, standby generator, directory signage, ticket booth terminal at x-ray baggage machine. This project gave us the opportunity to clean up this progressive side of the port and will enable our shippers and our businessmen better and more efficient utilization of the port. This project also will make commuting more convenient for the Iloilo Bacolod passengers taking the fast route and also our Roro facilities.